Hello, what's up? This is Godman back again for another power bank unboxing na naman tayo sa mga naghahanap po ng mga quality power bank. This one, mura lang po ito, nasa 1,200 pesos at tawag dito is Metal Bunny actually na power bank. Yeah, dito naman pangalan eh. Metal Bunny 20,000 mAh power bank. Kasi kung ito ay 20,000 mAh tapos 300, 500 pesos lang, malamang fake po yun. Hindi po totoong 20,000 yun. Kasi kung totoong ganun ang capacity niya, hindi dapat ganun kamura yun. Para micro SD card lang yan na sabi is 512GB pero 100 pesos lang mahigit. So pagdating sa inyo, fake. This one, legit po ito. Totoo po ito, 20,000 mAh na power bank. Yes, and meron din po tayong base rito, may display tayong makikita rito. First time ko na ito makikita, so please bear with me. Binasi ko lang siya sa mga nabasa ko na doon sa kanya, sa pinagbilhan, sa store mismo, and sa kanyang box. Currently, ito yung mga supported niya ng mga pwedeng i-charge. Okay? Kung i-charge nyo po siya, 5 volts 2 amps, this is 10 watts, mga supported po niya na charger ha. Kung siya ang i-charge mo, input. 10 watts, ito 91827 watts, 12 volts, 3 amps. I-multiply nyo lang po yan. Ang pagbasa po ng wattage ng mga power bank and even sa charger, i-multiply nyo lang po yung volts at saka amps. Like this one, 5 volts, 2 amps. So 5 times 2, 10 watts po yan. Ibig sabihin, 9 volts, 3 amps, 9 times 3, 91827 watts. 12 volts, 3 amps, 246, 36 watts. 15 volts, 3 amps, 45 watts. 12 volts, 2.25 amps, that's 45 watts din po. Alright? So, ganun po ang pag-compute or para malaman nyo po kung ilang watts po yung mga charger nyo. Yes, yung mga charging brick nyo. And sa mga power bank, ganun din. Ang tinatanggap naman niya na output, kung ano yung mga gusto nyo i-charge, supported po niya yung mga low-end natin ng mga smartphone. 5 volts, 2 amps, that's 10 watts. Sa mga 10 watts po, ibig sabihin mga lumang mga smartphone po yan. Supported po niya. 27 watts, 36 watts, 45 watts, 45 watts. So, input and output parehong supported niya hanggang 45 watts. From 10 watts to 45 watts supported po niya, input and output. Charging, siya yung charge at siya yung mag-charge. Both 45 watts ang maximum na kaya niyang charging speed. Okay? May cable na daw na Type-C cable, input and output. Okay, may kasama na daw na cable. Good. That's good. So, check na natin para makita. Ako, curious na rin. Puro picture lang kasi ang nakikita ko sa kanya. Ngayon, makikita ko siya in person. Finally. So, yung buksan na natin. Ito na nga. Yes. Ulala. This is it. Meron tayong manual in Chinese and in English. Mayroon sang dapat 3 ports. So mamaya basahin natin to pag kailangan natin kung magets. Titignan na natin kung ano itsura niya. Oops. Iba yung solid niya. Mabigat. Feeling premium. Solid. Parang gawa pa yata to sa bakal. I'm not sure pero ang bigat eh. Iba yung bigat niya. Solid na solid. Look at the design. Oh. Ang ganda. May pagka-futuristic yung design. Ano? At maliit lang siya. And compare sa cellphone natin, this is 6.8 inch na Red Magic 9 Pro. Daily driver ko na to siya ngayon. So halos magkasing tangkad lang sila. Pero sa kapal is, siyempre mas makapal si power bank. This is 20,000 mAh. So ito yung sinasabi pala na may kasama na siya. Ay, ang cute. So, pwede siyang parang hook, parang sabitan. And then pwede rin na, ito rin kasi yung USB Type-C. So, try natin i-charge. Mayroon ba ako ditong low-bat na phone? Ito. Meron tayong 60% na phone. So, tingnan natin. Mag-charge ba siya agad? You know. So, ito ay 20 watts. So, ito yung wattage niya. So, meron tayong 23 watts. Nakikita niyo ba? 30 watts. Okay. Okay. So, 30 watts po siya. Yun. So, 32 watts, 35 watts. Yun. Yun yung kanyang speed. So, may napipindot dito. For some, ito, may button siya rito. Wait. Aha. So, susundan lang natin to. Wait. Tanggalin off natin yung screen. So, off natin. Pag pinindot, okay. Ito yung nakikita ko sa picture. So, meron tayo 125 minutes bago siya malobat. Ito. Itong charger, may 125 minutes tayo bago malobat. That's minutes. 125 minutes. Next, 35 watts. Yun yung current na lumalabas or hinihigop ni tablet. This, by the way, this tablet is 45 watts ang pinaka-supported niya. But, as we all know, kung napanood nyo na yung video ko about sa mga fake talaga na mga, hindi man fake mostly, pero parang hindi masyadong totoo na mga features is, hindi talaga nare-reach yung full. Kung ma-reach man, saglit na saglit lang. Like, 45 watts, ma-reach yung 45 watts na yan, saglit lang, pag kailangan lang. Pero most of the time, lower. Laging up to max lang. Up to, may up to na word. Up to, like this one, 45 watts, up to 45 watts lang. So nakita natin yung regular na charging speed niya, naka-off on screen po niya na is 35 watts yung regular.
charging speed. So supported po niya ang quick charge or fast charging. How about, kasi supported niya 45 watts, di ba? Nakita niyo sa box kanina. So, bigla ako naaalala, so baka supported niya ang laptop. Kasi 45 watts, alam ko minimum yata ng MacBook is nasa 45 watts. Hindi ko masyadong tanda actually yung exact number, but last I check, pwede talaga yon. So, check natin. Currently, meron tayong 25% na lang. Sakto, palubat na. Look, 25%. So, palubat na nga siya. So, this is the best time para i-charge ito. I wonder kung meron siya, kung kaya niya i-full charge ito at kung gaano kabilis. So, let's charge it. 12 watts, 25 watts, 40 watts, 41. Uy! Max out yung 45 watts. 45 watts! 44 watts. Uy, panalo naman. Oh, look at that. Oh. Solid. Supported ganyan ang laptop. And the MacBook is actually, right now, it's charging na. Okay, so gaano kaya katagal? So, wait natin ha. Balik ako kayo. Tingnan natin kung kaya niya i-full charge ito. Full charge naman kasi ito si Metal Bunny. So maybe, tingin ko kaya niya i-full charge ito si MacBook from 25%. Okay? And then nag-start tayo. Orasan na rin natin. Nandito na rin naman tayo. 4 p.m. 58. Sabihin natin 4 p.m. flat. Okay? Balikan ko kayo pag nag-full charge na siya. Alright? Okay, so currently bumaba na siya ng 13 watts na konsumo. And nakailang percentage siya? 91% sa battery ang almost full charge na tayo, and isa't kalahating oras na yung lumilipas. It's now almost 5:30, nag-start tayo, remember, 4 p.m. Almost full charge na and hindi pa natin siya na ululobat ito. Okay, currently meron pa tayo at least 119 minutes na worth of charge. And again, nasa 13 watts na lang tayo. Nasa trickle charge na lang to. Trickle charge, alam niyo naman po yung trickle charge, no? Pag malapit naman po, no? Pag 80% pataas, trickle charge na po yun kasi hindi na siya nagmamadali mag-charge. So, kaya that's why from kanina na nasa around 40 watts ang charging na hinugot ni MacBook Air lang po ito 13 watts na lang kasi nga trickle charge na po 92%. So kung kaya niyang i-full charge ang MacBook or ang laptop na ito, kung yun ang tanong, kung kaya niya i-full charge, kayang-kaya kasi konti na lang and meron pa tayong worth almost 120 minutes na charge. Not bad, diba? So kayang-kaya kung sa laptop, kung naghahanap kayo ng emergency nyo na charging, pang charge sa inyong mga laptop, especially kung mayroon kayong MacBook or any laptop na may support for USB Type-C charging. Basta may USB Type-C charging support ang inyong laptop, pwede nyo pong gamitin ito. Si Metal Bunny. So, pwede po siya sa smartphone, pwede siya sa iPhones. Pag sa iPhones, pwede nyo naman gamitin na lang itong isa pang Type-C. 3 slot naman po kasi ito. Type-C, ito na po yun. Actually, may wire na diretso. And then Type-C naman, nagaling naman mismo sa inyo. And then, isang Type-A. So, 3 slots po ang magagamit nyo rito. Type-A is for the slow chargers ng mga smartphone. Kung i-charge nyo po ay mga low-end, mga budget smartphones, usually 10 watts to 20 watts, dito nyo po isasaksak, wag po sa Type-C kasi kapag sinasaksak po sa Type-C usually ang mga low-end na smartphone na port hindi sa mismong phone. Alam ko, ang mga smartphone na ngayon is Type-C na lahat, of course, I know that. Pero yung source ng power na pagsasaksakan nyo dapat Type-A pagka mga budget smartphones para sure na mas mabilis ma-charge or ma-maximize yung charge. Tsaka yung compatibility po kasi sa mga low wattage na mga smartphone, sa Type-A po talaga sinasaksak yun, okay? Ngayon, kung supported ng smartphone mo ang fast charging like mga 30 watts pataas, yan pwede na po siyang isaksak sa Type-C para ma-maximize naman po at mas maganda yung compatibility nila. So yun, meron tayong ganito and ang cute lang dito sa part na to, may ganito siya na kung pwedeng, gusto mo siyang gawing, ayan, actually matibay, maano din, mahigpit din, pero masyadong pakatiwala rito pagka ganito kasi hindi siya talaga totally nalalak, pero meron siyang gano'ng at least option na pwede nyo isabit. Kung hindi nyo naman siguro lalaro-laruin na magganon-ganon, hindi naman siya matatanggal. But if sa isang lugar nyo lang naman isasabit, I guess pwede naman ito na nakasabit lang siya na ganyan. Nice. So meron na kayong emergency power bank na hindi lang pang smartphone, pwede rin po sa laptop. Okay? Like I said, basta provided na supported ng laptop nyo ang Type-C charging. Okay? Importante po yan. Yes! Again, sa mga naghahanap ng legit na power bank na meron ganito, may display, mamomonitor nyo yung current na available na watts plus yung minutes na natitira sa power bank mismo, may LCD display, mukhang premium, feeling premium, try nyo na po ito si Metal Bunny. Okay? Maximum 45 watts. At power delivery 3.0 certified na rin po ito. So, fast charge. Alright? So, nakita nyo naman, at least, meron tayong 1.5 hours. Alam ko, matagal din naman yun. But this is laptop naman kasi. So, 1.5 hours
pwede na po siyang mapuno. Or sabihin natin, isagad na natin 1 hours and 45 minutes siguro para mapuno talaga to si MacBook. How about try naman natin sa normal na smartphone like itong si Redmi Note 13 Pro 5G yan. Tinetest ko siya ngayon eh. Mamaya pag nalobat ko to, dito ko naman sa i-charge. So update ko kayo kung gano'n naman katagal niya na ma-charge. Again, hindi pa natin to i-charge. Etong ginagamit natin na charge is factory charge pa po ito ha. Hindi ko pa siya sina-charge hanggang ngayon. So meron pa tayo at least natitirang konting charge. So yeah. So mamaya i-charge ko to. Pagka nalobat na, sa ngayon habang naghihintay, i-full charge ko muna itong MacBook. Itutuloy ko na itong charging niya. Sasagad ko na sa 100% para sure na makita natin yung actual result. So itatabi ko muna to. Charging na ulit. Alright? Okay, balikan ko kayo and then after ko i-charge to, full charge, babalikan ko po kayo. Kung kaya niya pa i-full charge ito, after niya i-full charge ang isang laptop na MacBook. Alright? So, ayun. 99%. Tapos na empty na siya. Hindi pa sinakto ng 100%. Pero technically na full charge niya naman. Na full charge niya yung phone. Na full charge niya itong laptop. So isang laptop, isang phone kaya niyang i-full charge. Itong si Metal Bunny 20,000 mAh battery. Good job. So try ko naman ngayon i-charge kung gaano katagal siya. From 0 to 100%. Ito kasi empty na. Charge natin na siya. Ayan. So, ayun, charge na natin siya. Ngayon, alam na natin. Full charge po siya, kulang-kulang 2 hours. So, may katagalan din. Well, we have to remember na this is 20,000 mAh battery. So, expected ko na rin talaga na medyo matagal siya bago mapuno. Sa 45 watts lang na charging speed. So, around kulang-kulang 2 hours. Expect nyo yun. So, siguro yun lang yung pinaka magiging downside. Para sa akin, may inip pa rin naman ako sa 2 hours. Pero, look at the bright side. Mayroon kayong 20,000 mAh, kaya niya mag full charge ng isang laptop, isang full charge, and then isa ding full charge para sa smartphone. So kung tutuusin siguro, mga tatlong charge sa smartphone. Kung ang average na smartphone is around 5,000 to 6,000 mAh, mga tatlong charge ang kaya niyang ibigay sa smartphone ninyo, okay? And look at that. Ganito lang siya ka-compact. Kasya na to sa bulsa actually. Yeah. To tell you the truth, kasya po to sa bulsa or ilagay nyo na lang sa loob ng bag. Meron na kayong ganitong power bank. Again, ito po ay nasa 1,100 to 200 pesos lang. Okay? So, legit po ito. Hindi po ito yung masabi lang na 20,000. Tapos, isang beses lang pala kayang i-charge ng smartphone. Tapos, sobrang bagal pa. This one, hanggang 45 watts. So, hindi lang siya malaki. Mabilis din siyang mag-charge. At least sa 45 watts na range. Okay? 45 watts ang maximum niya. Supported din niya ang mga slow charger or mga lumang smartphone. Basta dito nyo isaksak lang sa Type A. Fast charger, Type C, at itong Type C na to na pwede natin gawing hook. Fast charger na gusto nyo ng fast charge, at basta supported na smartphone yung fast charge, Type C. Pag mga slow charger, 20 watts pababa, 20 watts, 15 watts, 10 watts, dito nyo po i-charge sa Type A. Okay? Para hindi po kayo malilito kasi pag sinasak nyo usually ang mga slow charger dito sa Type C, usually lalo silang nagiging slow kasi nga usually hindi compatible sa Type C lalo yung mga 10 watts na mga smartphones. So best na gamitin nyo itong Type A. Kaya po siya may Type A is para sa mga slow charger na mga smartphone like 10 watts, 15 watts, yan, Type A. Type C, fast charger, Type A, slow charger. So yun, basic lang, straight to the point na itong power bank. Again, this is from Metal Bunny. Yes, this one, Metal Bunny with power delivery 3.0 fast charge, maximum 45 watts, 20,000 mAh. Yun. Kung interesado kayo, iwan ko yung link dito sa video description. Kung naghahanap kayo ng sulit, legit na 20,000 mAh power bank, tapos may maayos pang display, makikita nyo talaga, hindi katulad sa iba na bars lang, 1 bar, 2 bar, 3 bars, 4 bars, hindi mo exactly malalaman kung ilang percentage. Dito makikita mo hanggang naubos yan, that means palobat na siya. Di ba? Mas madaling may wattage pa kung gaano kabilis yung charging, and then meron tayong may minutes kung ilan natitira sa power bank. Solid yun. Okay na. Andito na yung mga details, at least basic details, necessary details na kailangan mo tuwing nag-charge ka at ginagamit mo itong power bank. Again, this is Metal Bunny. Iwan ko yung link sa video description. Maybe pin ko rin sa comment section. This is Scottman. I'll talk to you again soon.